Hahanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 32 hanggang 45. Nung panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Sa halip ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila, ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid kay Jaime at Juan. Ano ba yung kanilang narinig? Yung kanilang mithiin na kapag naghari ang Panginoon sa isang kaharian, ay silang dalaway mauupo sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. Hindi man sila tinanggihan, subalit sinasabi ng Panginoon na kailangang danasin nila yung hirap na kanyang pagdaraanan, yung binyag na kanyang pagdaraanan, na ang tinutukoy ni Jesus yung kamatayan, yung pagtitiis, yung paghihirap, yung pagpe-persecute sa kanya. Sinasabi pa rin ni Jesus na wala sa kanya ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa kaliwa o sa kanan maliban sa mga pinaghandaan. At alam naman natin na alam niya yan, ngunit ayaw lang niyang ipahiya ang kanyang mga alagad sapagkat Diyos naman talaga ang magtatakda kung sinong mauupo sa kaliwa at sa kanan ng Panginoon. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo nung nakaraang linggo sa Mark chapter 10:14, matutunghayan doon na nagalit si Jesus. Ano ba ang mga ikinagalit ng ating Panginoon? Yung mga paghahadlang nila sa mga taong naglilingkod kay Jesus sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus ay nagpapalayas ng demonyo. Yung mga bata naman ay pinipigilan nilang makalapit sa ating Panginoon kaya nagalit sa kanila. Ang mga alagad ang nagagalit sa kanilang kapwa alagad. Tingnan po ninyo. Maaaring magtataka kayo, sila ngayon ang nagkakagalit. Hindi naman yan malayo sa ating kapanahunan. Sa isang ministeryo, sa isang gawain, sa isang church, sa isang fellowship, sa isang kongregasyon, madalas talaga nagkakagalit ang mga manggagawa. Bakit? May pinag-aagawan eh. Parang yung aso pag naghagis ka ng buto, mag-aaway yan, magkakagatan yan para lamang makuha yung butong inihagis sa kanila. Parang ganun din. May pinag-aagawang posisyon, kapangyarihan, pedestal. Kaya yun, simula na ng pagkakagalit. Ito yung larawan ng mga alagad. Ngayon naman, ang mga alagad ang nagkakagalit sa kanilang kapwa alagad. Habang sila ay papalapit sa Jerusalem, kung ang misyon ni Kristo upang iligtas ang mga tao ay matutupad. Ang isipan at puso naman ng mga alagad ay puno pa rin ng ambisyon at inggit. Tingnan ninyo, ang Panginoon na nagpapahiwatig ng hirap na kanyang daranasin. Yung mga alagad, iba naman yung pinakasentro ng kanilang puso at isipan, yung ambisyon, yung mga pangarap nilang pangsarili. At ngayon, ito'y naiinggit sila sapagkat naunahan sila siguro marahil nung dalawang magkapatid na magsabi kung sino ang mauupo sa kaliwa at sa kanan. Hindi pa rin naunawaan ng mga alagad ang mga itinuturo ni Kristo. Iniisip pa rin ng dalawang alagad na pupunta si Jesus sa Jerusalem upang ibalik ang kaharian ni David, kaya tumihingi na sila ng pabor para mabahagi na ng kapangyarihan. Ang 10 ay nagalit dala ng kanilang di pag-unawa at marahil na rin sa inggit. Nagalit sila sapagkat sila naman ay parang nilalamangan ng dalawa. Ngunit para kay Kristo,
Ang tunay na kapangyarihan ay makikita sa tapat na paglilingkod na siyang nagpapadakila sa mga nagpapahayag ng salita at tumutulong sa kapwa. Si Kristo mismo ang dakilang halimbawa kung paanong magsilbi at mag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya ay naparito hindi para paglingkuran, kundi siya'y maglingkod. At ito yung kanyang itinuturo sa kanyang mga alagad na matutong magsilbi at maglingkod sa kapwa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.